tayo bad decision ng kanilang mga anak. Tapos ngayon, magdadala sila ng foreigner sa family nila. Okay, let's talk about something na nakakakaba kahit saang culture ka pa nang galing. Meeting the parents. Kahit naman sa Pilipinas, 'di ba, kabado tayo pag mamimit natin yung parents or family ng ating significant other. Pero ganito naman yung eksena pag meet the parents in India. Disclaimer lang bago natin simulan, you may or may not relate sa mga i-share ko, pero okay lang yun. Kung meron kang sarili mong experience, pwede mo yung i-comment sa ating comment section para naman ma-open natin yung conversation for everybody. And yung experience ko, hindi lang siya tailor-fit para sa lahat ng mga Filipina na nakapangasawa ng Indian. Iba-iba yung experiences namin, iba-iba yung buhay namin dito, okay? Sa India, based sa observation ko, merong dalawang klase ng pamilya. Yun yung modern and traditional. Kung modern yung family ng partner mo, congrats kasi medyo makakahinga ka ng konti. Usually yung mga modern families dito, more on practical side sila and less strict pagdating sa mga rituals. At pwedeng mag-western outfit, yun yung maganda doon. Pag sinabi natin western outfit, yun yung t-shirt, jeans. Na-notice nyo, di ba, marami pa rin dito sa India yung nagsusuot ng kanilang parang ethnic wear sa atin sa Philippines, yung sari. Pero sa kanila, lalo na sa mga mommies, normal lang nila na pangbahay yun or casual nilang sinusuot. Kung traditional ang family ng iyong partner, medyo kailangan mo talaga siyang paghandaan. I'm not saying na pag modern hindi mo na kailangan paghandaan na. Siyempre, parehas yan silang paghahandaan. Pero kasi, pag traditional, meron kang kailangang mga research na gawin. Like, iisipin mo, kailangan ba naka-traditional wear ako? Kailangan ba may gagawin ako? Or kailangan ba mag-aral ako ng few Hindi words kasi hindi sila marunong mag-Hindi? Yung mga ganong bagay, ang dami mong iisipin. Kahit naman sa Pilipinas talaga, nakakaba ang meeting the parent. Isipin mo kasi, pag foreigner ka, tas imi-meet mo yung foreign family ng iyong husband to be or wife to be, parang feeling mo siguro attend ka ng interview, di ba? Isa lang naman yung goal ng meeting the parents Kung mapakita natin sa kanila na hindi tayo bad decision ng kanilang mga anak, kundi tayo ang the best decision. Wow, OA the best. Kasi di ba nga pag traditional family, mas preferred pa rin nila yung arranged marriage. Tapos ngayon, magdadala sila ng foreigner sa family. Sobrang kakaiba talaga ito para sa kanila. Hindi lang now, sa'yo. Speaking of arranged marriages, if you are curious, meron akong pinanood before na Netflix series. Ang pangalan ay Indian Matchmaking. Pwede niyong panoorin yun kung curious kayo kung paano ba nangyayari yung arranged marriage and yung arranged marriage meetings. Doon pinapakita na minsan merong tea session since mahilig nga silang uminom ng tea, formal introductions or mini date, lalo na pag first meeting pa lang nung guy and nung girl. Pero kasama pa rin yung parents, nandun lang sila sa gilid. So madalas yan awkward kasi ang mostly na nag-uusap dyan is yung parents. So dahil nga series siya, so medyo mas polished na version yung mapapanood. In real life, tahimik, awkward, minsan sobrang simple lang din yung meeting kasi nga series yun syempre bubonggahan nila yun. Hindi na ako skincare. So going back sa atin, paano ba mag-prepare kapag makikilala mo na yung parents ng iyong partner? Yes, research helps. Pero para sa akin, ang best preparation talaga is to ask your partner. Siyempre, siya yung nakakakilala sa family nila. Siya yung nakakaalam ng do's and don'ts kung meron man. Tanungin mo siya, pwede bang mag-western clothes? Okay lang ba sa kanila yon? Or mas gusto ba nila na nakakurta as sign of respect? Kakaintindi ba sila ng English? Or kailangan mo bang matuto ng konting Hindi words? Vegetarian ba sila? Or pwede bang mag-chicken? Baka mamaya umorder ka ng chicken joy, bawal pala ate. Anong klase ba yung conversation? Ano bang pag-uusapan? Kasal na ba agad? Or gusto lang ba talagang magkakilanlan muna? Or may kailangan ka bang dalhin? Sweets. Hilig ba sa sweets yung family ng partner mo? Kasi yung iba, magdala ka lang ng sweets, plus points mo na yun, di ba? Or prutas, ganyan. At the same time, hindi lang ikaw yung dapat mag-prepare. Si partner mo at yung family din. Kasi ganito yan. Yes, you're stepping into their world, pero they're meeting someone outside of their comfort zone. Foreigner ka din para sa kanila. Hindi lang sila yung foreigner. Yan yung palagi kong sinasabi. Nung turn ko naman, sobrang kabado ako noon. Supportive naman si Habi, buti na lang. Sa bahay lang pala kami nag-meet the parents. Pumunta kami sa bahay ng parents niya sa Visakhapatnam sa South India yon. Pero before that, tinuruan niya ako ng basics na kailangan ko daw mag-touch sa feet ng parents niya to show respect. Kumbaga para sa atin, para siyang yung bless or mano. So, nung gagawin ko na siya pag ganito, kasi parang gaganon ako, diba? Nung hahawakan ko na yung paa ng mother-in-law ko,
parang pinigilan niya ako na hawakan or itouch yung paa niya, but instead, niyakap niya ako. So, sobrang heartwarming talaga sa akin yung memory na yun. And ever since, bihira siyang magpa-touch talaga ng feet. Most likely, mas gusto niya yung niyayakap niya. So, ayun, nag-usap kami. And isa sa mga in-open up namin ni Sandy is, career woman kasi ako, so gusto ko nagtatrabaho. And that time, actually, hindi pa rin ako marunong magsalita ng Hindi language. So, pinatranslate ko sa hubby ko na, Be, this is what I want you to say, that after marriage, I still want to work. And, tinranslate naman ng asawa ko yun. In-explain niya yon sa mami niya in Hindi. And ito lang yung sagot sa akin ng mother-in-law. Sabi niya, okay lang sa amin yun. Pero, pag after niyong ikasal, tuturuan kita kung paano magluto ng mga favorite food ni Sandy or nung asawa ko. Para daw, kapag kung saan man kami tumirang panig ng mundo, pag nami-miss niya yung home cooked food nila, pwede ko raw lutuin para sa anak niya. Syempre, kahit sino namang nanay or magulang, iisipin yung kabutihan, kumbaga, ng anak nila. True enough, after namin ikasal, para akong nag-training sa kusina ng aking biyanan. Pero kahit ganun mga miha, hindi ako pinilit ng biyanan ko na mag-asikaso. Or dito kasi sa India, pag traditional, most likely talaga nagiging housewife ang babae. Sila talaga yung nag-aasikaso from their in-laws to their husband, lahat sila mag-aasikaso. So yun yung experience ko mga mi. That was almost 10 years ago. Kung kinakabahan ka, nandyan palagi yung partner mo para i-support ka. Dapat tulong kayo dito. Hindi lang ikaw yung mag-overthink. Dapat paghandaan niyo together. Kasi meeting the parents, kailangan yung ipakita na you are each other's best choice. Meeting the parents is not about faking it. Hindi mo kailangang magpanggap bilang ibang tao. Pero the key is respect. Kailangan mong ipakita na nire-respeto mo yung culture nila. Kailangan mo rin respetuhin na you are entering a culture that is not your own. Again, hindi lang ikaw ang kailangang maghanda. Nandyan yung partner mo. Kailangan laging nakasuporta sa'yo and tulungan ka to prepare for that day. So, prepare but also be present. Magtanong ka, mag-observe ka kung paano sila, and always lean into your partner. Kayo nga lang yung magtutulungan dito para kayong partners talaga. Siya rin yung magiging translator mo kung hindi mo naiintindihan kung anong nangyayari. And remember, not all experiences will be the same. Tulad ko, yung family ng asawa ko is open-minded and modern. Pero kahit ganun, I still had to do some preparation emotionally and mentally. This is episode 2 of The Truth About Marrying into an Indian Family. Now it's your turn. Musta yung experience mo nung na-meet mo yung family ng partner mo? Traditional ba yung pagkikita nyo or medyo chill lang? Write it in the comments below and itag mo na rin yung friend mo na kinukulit ka na paano bang gagawin ko pag makikipagkita na ako sa family ng aking jowa. Let's continue the conversation in the comment section. And kung may suggestions ka kung ano pa yung episodes na pwede nating i-add sa series na to, dun sa comment section nga. See you in the next episode. Bye. Tubig.